And so, how are you? Matiim na tanong nito sa kanya. May lungkot sa mga mata niya nang sumagot pagkatapos ay bumuntong hininga ng malalim. Heto, still looking for someone na makakasama ko habang buhay. Kibit palikat na sagot niya. Mapaklang naging tawa niya. Alam mo naman siguro kung ano nangyari sa love life ko, di ba? Bumulong ito sa kanya. Sa atin na lang to pero, pare, alam mo bang nasa Pilipinas ngayon si Amira? Kumunot ang noo niya. Dumating ito sa Pilipinas nang hindi man lamang niya nalalaman. Sa bagay, simula nang hindi siya nito sinupot sa Ireland, inihinto na niya ang pakikibalita tungkol sa buhay nito at sa anak niya dahil nasasaktan lamang siya. Hindi na rin niya ipinilit pa na magpabot ng financial support sa mga ito since tatanggihan lamang naman ito iyon. Kahit masakit, pinilit niyang huwag na makibalita pa sa mga nangyayari rito. Kaya parang may kumunot sa dibdib niya nang nasa Pilipinas pa lang kanyang mag-ina, wala man lamang siyang kaalam-alam. Gusto sana niyang sabihin kay Harold na, mabuti ka pa, alam mong nasa Pilipinas ang mag-ina ko. Samantalang ako walang kamalay-malay sa nangyayari sa buhay nila. But of course, hindi na lamang niya isinatinig iyon. And as if nananadya si Harold na saktan siya, dinugtungan pa nito ang mga sinabi at may kasama siyang bagong boyfriend pare. Napikon siya. Salamat pare sa concern mo. May sarcasm sa tonong sabi niya. Saka ito tinalikuran. Hindi siya dapat na mainis kay Harold. Ngunit ang mga sandaling iyon, parang naging napaka-immature niya. Nagdesisyon siyang isuko ng pagmamahal niya kay Amira. But damn it! Iniisip pa lamang niyang may iba na ito, parang hindi pala ganun kadaling tanggapin niyon. Kaya kahit kararating lang niya ng party, umalis na kaagad siya. Hindi na niya nagawang magpaalam pa kay Charlene. Boyfriend mo na ba talaga ang lalaking yan? Mahinang tanong ng Kuya Efren niya. Nang makorner siya nito sa kusina. Kuya, naging kaibigan ko lang si Dexter sa Ireland. Hindi ko siya boyfriend, no? Sumunod lang yan dito sa Pilipinas. And since mabait naman siya sa akin, pinakikitunguhan ko siya ng maayos. Saka siya lang ang Pilipinong naging kaibigan ko doon, no? Paliwanag niya sa kapatid. Talaga lang ha? Bakit ang sweet-sweet niya sa'yo? Pabirong tanong nito sa kanya. Kuya, pati ba naman ikaw binibigyan mo ng mali siyang closeness namin? Napapailing na sabi niya rito. Kung maaari lamang niya ipagtapat sa kanyang Kuya Efren ang totoong dahilan, kaya sila naging magkaibigan ni Dexter. Ngunit syempre pa, di niya yun pwedeng sabihin dito. Pero kung yun ang sa tingin mo, okay lang. Maski kay Erag, hindi na siya nagpaliwanag pa. Tumango na lamang siya nang tanungin siya nito kung boyfriend niya ang lalaki. How about Caleb? Hindi pa ba niya alam na nasa Pilipinas ka na? Seryosong tanong nito sa kanya. Nagkibit siya ng balikat. Kung malalaman niya, wala akong magagawa. But, as much as possible, ayoko na magkaroon pa ng kahit na anong ugnayan sa kanya kuya. Ilang taon na rin naman kasi kami sa Ireland at nakaya ko naman na mawala siya sa buhay ko. Kaming mag-ina, kaya siguro mas mainam na ganito na lang. Palagay ko wala na talagang pag-asang magkabalikan pa kami kuya. Total, nagugulo lamang naman ang buhay ko sa tuwing nagsasama kami. Baka hindi talaga kami para sa isa't isa. Malungkot na sabi niya sa kapatid. Kahit hanggang ngayon, hindi pa rin naman niya nakakalimutan si Caleb. May mga gabing umiiyak pa rin siya sa sobrang pangungulila. Ngunit hindi na kagaya ng dati na halos araw-araw. Pasasaan ba makakalimutan rin niya ito ng tuluyan? Medyo matagal nga lang siguro siyang makaka-move on dahil talaga namang mahal na mahal niya ito. At magpahanggang ngayon naman, ganun pa rin naman ang nararamdaman niya para kay Caleb. Pero pasasaan ba, darating rin ng bagay na yun. At iyon ang pinaka-aasam niya. Yung isang araw magigising na lamang siyang tuluyan na naglaho ang nararamdaman niya para kay Caleb. Nalaman ni Caleb kung saan naglalagi ngayon si Amira, kung kaya't nagpasa siyang puntahan ito sa bahay ng kapatid nitong si Efren sa Bulacan. Hindi nga niya alam kung bakit kanina pa parang ang dami niyang gustong sabihin dito, ngunit nang makita niya ito, parang biglang umurong ang dila niya. Maiwan ko muna kayo para makapag-usap kayo mabuti. Dinig niyang sabi ni Kuya Efren rito. Sayang, nasa Santa Elena si Gertrude. Di mo naman kasi sinabing papasyal ka, sabi pa nito sa kanya. May pait sa mga labing napangiti siya. Actually, nagbabaka sakali lang naman ako. Saka, baka kung sinabi kong pupunta ako dito, malamang, pinagtakuan niyo na ako. May sarcasm sa tonong sagot niya.
Pilit ang naging tawa ni Efren, saka napakamot sa ulo. Sobra ka naman. Bakit ka naman namin pagtataguan? Bakit naman namin gagawin yun? Namumulang mukhang sabi nito, saka nilingon si Amira. Kailan bahala dito? Susunduin ko lang ang ate mo sa palengke. Nito, saka muling bumaling sa kanya. Maiwan ko na muna kayo. Tumango siya rito. Saka matiim na tumingin kay Amira na waring balisa habang nakatayo. Parang gusto ko na mapikon. Kung hindi ko pa nalaman kay Era, wala akong kamalay-malay na nasa Pilipinas na pala kayo. May hinanakit sa tonong sabi nito. At kasama mo palang boyfriend mo? Mas pinahalagan mo pa si Errol kaysa sa akin? Hindi mo man lang naisip na nananabik rin naman ako makita ang anak ko? Tila nanunumbat na sabi ni Caleb sa kanya. Anyway, hindi ako pumunta rito para sa'yo. Gusto ko lang talagang makita ang anak ko. Nitong bahagyang napangiti. Sorry kung ginulat kita ha, pero kung dati hinahayaan ko lang na mapalayo ko sa anak ko, ngayon hindi na ako papayag na hindi ko siya makasama. Bukas na bukas susunduin ko siya sa Santa Elena. Sabi nito saka ay ginala ang paningin sa paligid, na waring sadyang gustong iwasan ang mga mata niya. Hindi mo ba ako ipapakilala sa boyfriend mo? Hindi na niya tinama pa kung ano ang nasa isip nito. Wala siya dito ngayon sabi na lamang niya. But don't worry, kung may pagkakataon, ipapakilala ko siya sa'yo. Nagkibit ng balikat ito. At least, mukhang masaya ka na pala. Malamig ang tonong sabi nito, saka tumingin sa wristwatch nito. Di na ako magtatagal. Si Gertrude lang naman ang dahilan, kaya ako naparito. And don't get me wrong, I am happy to know na may karelasyon ka ng iba. At least may closure na tayong dalawa. Nito na may pait sa labing napangisi. Gusto ko nga palang sabihin na kaya kita sinundan sa Ireland doon para mabigyang linaw ang lahat ng tungkol sa atin. I guess ito yung sagot sa tanong ko. Hindi siya umimik. Kung alam lamang nito ang totoo, pero mas mabuting ang hindi na lamang nito malaman na buong araw niya itong inabangan sa airport. Muntikan pa nga siyang matanggal sa flower shop na pinagtatrabuhan niya dahil napilitang isara ng may-ari ang shop nang hindi siya nakapasok ng araw na iyon. Pero alam naman niyang it's no use. Hindi na nito kailangan malaman pa ang hirap na pinagdaanan niya nang maghiwalay silang dalawa. Mabuti ngang isipin nitong naka-move on na siya. Hindi talaga siya itinadhana dahil palaging may humahadlang sa kanilang dalawa. Mas magiging mapayapa siguro ang buhay nila kung kakalimutan na lamang talaga nilang isa't isa. Pinilit niyang ngumiti, pero ramdam niyang panlalamig sa kanyang mga talampakan. Naiinis siya na hanggang ngayon ganito pa rin ang epekto ni Caleb sa kanya. Mabuti naman at naiintindihan mo ako. Mas masaya na ako sa buhay ko ngayon, pagsisinungaling niya rito. At natanggap na rin ng anak natin ang lahat. Tumango ito saka tumalikod na. Nakasunod siya ng tingin dito habang naglalakad ito palabas ng pinto. Nang matiyak na hindi na siya nito makikita, saka niya hinayaang kumawala ang mga luhang kanina pa niya pinipigilang pumatak. Ilang beses na silang naghiwalay. Ngunit pakiramdam niya, ito na talagang final na paghihiwalay nila. Ramdam niyang tinuldo ka na talaga ni Caleb ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Sa bagay, nakita niya sa dyaryo ang larawan nito kasama si Miss Charlene. Feeling niya may something na nga talaga ang dalawang yon. Marahil ay ayaw na lamang isa publiko pa ang lahat para may privacy. Good for you. Napapaismid na bulong niya, saka mabilis na pinahid ang mga luha at pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Mahirap nang maabutan siya ng Kuya Efren niya na umiiyak na naman nang dahil lamang kay Caleb. Nangako si Caleb na maluwag niyang tatanggapin kung ano man ang magiging desisyon ni Amira. Pero nagagalit siya at hindi niya mapigilang malibugho kahit hindi pa naman niya nakikita ang nababalita ang nobyo nito. Hindi nga yata niya kayang dayain ang kanyang puso. Hindi siya maaari magsinungaling sa kanyang sarili. Binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Nakauwi na siya ng bahay nang tumunog ang kanyang phone. Si Charlene ang nasa kabilang linya. I don't know kung bakit tinatawagan pa kita. Hindi ba dapat magalit ako sa'yo dahil bigla ka na lang naglahong parang bula ng birthday ko? Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin. May himig ng pagtatampong sabi nito sa kanya. I'm sorry, Charlene. Hayaan mo babawi ako. Sabi na lamang niya rito. Kahit wala naman sa loob ang mga binibitawan niyang salita. Ayan ka na naman ha. Sige, pagbibigyan kita. Sa Friday night, magdi-dinner tayong dalawa. Nito sa kanya. Okay, no problem.
Papabook na ako for 2. Aniya rito. Maybe kailangan niya ng social life para makalimot. Kung bibigyan niya ng pagkakataong makilalang mabuti si Charlene, baka may chance na mag-bloom ito into something. Lalo na at ramdam niyang naging espesyal ang turing nito sa kanya. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman niyon. The lucky din, Engineer Pagar. Masayang sabi nito sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na. Unti-unting naglaho ang mga ngiti sa labi niya nang mawala na ito sa ere. Natutokso siyang uminom ng alak, ngunit matagal na siyang nag-quit sa pag-iinom. 3 taon na rin siguro. Pero may mga sandaling natutokso siyang lunurin sa alak ang sarili, lalo na kapag halos mamatay siya sa sobrang kalungkutan at pangungulila sa kanya mag-ina. Mabuti na lamang kahit papano malakas ang kontrol niya. Hindi niya hawak ang buhay ni Amira. Wala siyang karapatang magalit kung may iba na ito ngayon. Ilang beses na siya nitong pinagbigyan, ngunit dahil sa mga maling desisyon na pinasok niya, nasasayang lamang ang mga pagkakataong binibigay nito sa kanya. Kasalanan niya kung magbago man ang pagtingin nito sa kanya, kung naglaho man ang tuluyan ang pag-iibig nito para sa kanya. Hindi siya dapat na naiinis, hindi siya dapat nagsiselos, pero padarag na nahiga siya sa kama, parang gusto niyang magwala. Maaga pa, kinabukasan ay naroroon na si Caleb sa bahay ng Kuya Efren niya. Mabuti na lamang kagabi pa niya tinawagan ng mommy niya para dalhin na pabalik si Gertrude. Katatawag lang ni mommy, on the way na sila. Mga 30 minutes na lang siguro, aniya sa lalaki. Tumango ito at naupo sa mahabang sofa. Sandali lang ikukuha kita ng kape, aniya saka nagmamadali ng lumabas patungo ng kusina. Ang totoo gusto lamang niyang iwasan ang mga mata nito na waring nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. May usapan pa naman sila ni Dexter na pupuntahan siya nito ngayon sa bahay nila. Nananalangin siyang huwag sana magpang-abot ang dalawa. Ngunit kabaliktaran ang panalangin niya nangyari dahil habang isinasalang niya ng kape sa coffee maker, itong si Caleb, siya naman dating ni Dexter. Parang may mga paru-parong lumipad, palabas sa dibdib niya, lalo na magtama ang kanilang paningin. Hindi mapigilan ni Caleb ang selos na nararamdaman na makita ang napapabalitang boyfriend ni Amira. Parang hindi makapagtimpi na tinignan niya ang lalaki na waring gusto niyang ikumpara ang itsura nila. Maputi ang lalaki at hindi sila nagkakalayo ng height. Mistiso talaga ito. Ang features nito waring may dugong Kastila. Awkward nang ipakilala siya ni Amira dito. Bahagya pang kumunot ang noo nito nang mapansin niyang sinipat rin siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Mabuti na lamang dumating na sina Gertrude. Sobrang excited ito na makita siya. Nakipagkwentuhan lang siya saglit sa ina ni Amira. Saka ipinagpaalam na ang bata para manood sila ng sine. Habang daan, panay ang tanong niya kay Gertrude tungkol kay Dexter. Pasimple lang para hindi ito makahalata. Pero parang may kumurot sa dibdib niya nang sabihin ng kanyang anak na kasundo nito si Dexter. And actually, gusto nito ang lalaki para sa ina. As if tinuldo ka na ng bata ang relasyon nilang dalawa ng mommy nito. Sa bagay, di naman niya masisisi ang anak. Ilang beses na rin naman silang nagkasundo pagkatapos na uuwi rin naman sa hiwalayan. Siguro naisip ni Gertrude na mas mabuti pa nga na magkanya-kanyang buhay na lamang silang dalawa. Gabi na nang ihatid pabalik ni Caleb si Gertrude. Nakatulog na rin ang bata sa sasakyan kung kaya't binuhat niya ito patungo sa kwarto. Inabutan niya sa may sala si Amira nang lumabas siya. Umalis na ang boyfriend mo? Sana dito mo na pinatulog. Or sinamantala mong mag-check-in kayo ng motel nung umalis kami. Mukhang sabik na sabik kayo sa isa't isa eh. May sarcasm sa tonong sabi nito. Tinignan pa niya ito ng patuya. Ang kwento sa akin ni Gertrude, magsasama na kayo sa iisang bubong pagbalik nyo ng Ireland. Kapag ginawa mo yon, kukunin ko sa iyong bata. Inalayo mo na siya sa akin. Para ka mo proteksyonan, hindi ba? Hindi mo ba naisip na maaaring rapist ang lalaking yun at ilalagay mo sa kapahamakan ng bata? Hindi lahat ng tao masama. Matagal ko nang kilala si Dexter, kaya pwede ba? Huwag mo siyang pag-isipan ng kung ano-ano. Besides, plano pa lang naman namin yun. At hindi pa final ang lahat. Saka sa palagay mo ba, magdidesisyon na lang ako ng bigla nang hindi ko iniisip ang kapakanan ng anak ko? Hindi ako kagaya mo, Caleb. Hindi ako selfish. Yamot na sagot nito sa kanya.
Saka lumapit sa may pintuan palabas at binuksan niyon. Makakaalis ka na. Next time na gusto mong kitain si Gertrude, tagpuin mo na lang siya sa may gate ng bahay na to, ha? Hindi naman siguro lingid sa'yo na hindi ko to bahay, kaya ayoko magpatuloy ng kung sino-sino. Napikon siya sa sinabi nito. Hanggang ngayon ba ganyan pa rin ang tingin mo sa akin, ha? Nagdadamdam na tanong nito. Damit, tinalikuran ko na ang nakagisnan kong buhay para lang patunayan sa'yo na handa kong gawin ang lahat para sa inyong mag-ina. Pero anong ginawa mo? Sa halip na unawain mo ko, tinalikuran mo ko. Maski yung bata, pinagkait mo sa akin. As if ako na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Sinundan kita sa Ireland, pero anong ginawa mo? Ni hindi mo man lang ako binigyan ng chance para makapag-usap tayo. At hindi ko pa malalaman na nandito ako sa Pilipinas ko hindi dahil kay Era. Hindi ko pa makikita ang anak ko. Humawak sa pinto si Amira para huwag bumigay ang tuhod niya. Tinapangan niya ang muka nang salubungin ang tingin ni Caleb. Bakit pa ako makikipagkita sa'yo? Nung nasa island ka, ha? Tahimik na ang buhay ko. Pagsisinungaling niya. Kung tutusin nga, hindi ko talaga gustong magkaroon ka ng kahit anong ugnayan kay Gertrude. But since mapilit ka, pinagbigyan kita. Pero kung masasaktan lang muli ang damdamin niya, kung papaasahin mo na naman siya, pwede bang huwag ka na lang magpakita pa? Hiling niya sa lalaki. Nabigla siya nang hawakan siya nito sa isang braso. Bahagya pa siyang napapikit dahil nasaktan siya sa ginawa nito. Sino bang pinagmamalaki mo, ha? Yung boyfriend mo? Na parang hindi man lang naaarawan? Patutsyadang tanong nito sa kanya. Mas mukhang babae pa nga sa'yo yung taong yun, eh. Tatawa-tawang sabi pa nito. Palagay mo, kaya niyang ibigay ang ganito? Bago pa niya ito maitulak, nahuli na ng mga labi nito ang mga labi niya. At ewan ba niya kung bakit para siyang kandilang unti-unting nauupo sa mga halik ni Caleb. But damn it, papapasukin na naman ba niya ito sa buhay niya? Kailangan muna niya mag-isip ng makailang beses. Hindi na lamang pride niya nakasalalay ngayon. Mabilis niya itong tinulak. Galit na galit siya nang muling magsalita. Oo, hindi siya kasing sarap mong humalik. Pero ngayon pa lang, tinitiyak ko na sa'yo na kaya niyang ibigay sa akin ang kapanatagan ng loob na kailanman hindi mo na ibigay sa aming mag-ina. Yamot na sabi niya rito. Saka tiningnan nito ng patuya. At mukha ka mo siyang binabae? Bakit? Itsura ba ang batayan mo? Para makilala ang isang tunay na lalaki, ha? Mapaklang itim pinakawalan niya. Napakababaw naman talaga ng mga batayan mo sa buhay. Akmang lalapitan siya nito pero mabilis na siyang lumayo. Makakaalis ka na. Nagpapahinga na ang lahat ng tao dito sa bahay at nakaka-istorbo ka na masyado, sabi niya rito. Laglagang balikat na lumabas ito ng bahay ng Kuya Efren niya. Nang marinig niyang umandar na ang sasakyan nito, palayo, saka lamang niya pinakawala ng mga luhang kanina pa niyang pinipigilang pumata. Ang yabang mo! Napakayabang mo! Pinagbibintangan mo na kaagad ako ng isang bagay na kahit kailan hindi ko naman ginawa. Hindi mo man lang itanong sa akin kung kumusta na ako, kung ano nangyari sa akin sa Ireland. Umiiyak na dugtong niya. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan ko? Pagkatapos pagbibintangan mo pa ako na kung ano-ano? Naghihinanakit na bulong niya. Iyak siya ng iyak, kaya hindi niya napansin ang mommy niya na kanina pa pala nagising at nakamasid sa kanya. Kaya nagulat siya na magsalita ito. Sinasabi ko na nga ba, ilang balding luha na naman ang iluluha mo sa pagkikita ninyong ito ng lalaking yun. Napakatigas naman kasi ng ulo mo eh. Tahimik ka nang namumuhay sa Ireland kung bakit naisipan mo pang umuwi dito. Sabi nitong tinignan siya na matiim. Magtapat ka nga sa akin. Siya ba ang dahilan kaya umuwi ka dito, ha? Napatong siya. Napailing ang matanda. Pagkatapos aawayin mo at itataboy mo sa buhay mo. Aba, ano ba talagang gusto ninyo mangyaring dalawa? Ang dami nyo nang naaksayang panahon dahil sa mga pride nyo. Amira, hindi ka na bumabata. Hanggang ngayon, ikaw na lang ang laging laman ng novena ko. Abay, kailan ba mapapanatag ang kalooban ko sa inyong bata ka, ha? Tila nagre-reklamo ng sabi nito sa kanya. Hindi siya makasalita. May katwiran naman kasi ang kanyang ina. Kung mag-alala man ito sa kanya, napaka-unstable kasi niya emotionally.
May mga sandaling inaabutan na lamang siya nitong umiiyak. Minsan, hindi rin siya makakain. Pinipilit niyang kumbisihin ng sarili na okay lang siya, na kaya niyang mabuhay nang wala si Caleb, na patatag ng kalooban niya, pero may mga oras na bumibigay pa rin talaga siya. Hindi na nga yata niya mabubura pa at makakalimutan ng lalaking iyon kahit na anong gawin niya. At hindi na nga rin yata siya tuluyang magiging masaya dahil hanggang ngayon, nakabuntot sa kanyang anino ng kahapon. Gustuhin man niya, hindi niya magagawang tuluyan itong burahin sa isipan at puso niya. Mommy, what's wrong with me ba? Bakit ganito ang epekto sa akin ng lalaking yun? Bakit kahit paulit-ulit ako nasasaktan? Siya pa rin ang hinahanap ng puso ko. Nagugulo ang sabi niya sa ina. Samantalang siya parang hindi naman seryoso. Napabalikin kami sa buhay niya. Paano mo naman nasabi yan, Amira? Nakausapin ka niya noon. Mukha naman porsigidong mabawi kayong mag-ina. Talaga ba? Matabang nasabi niya. Kaya pala panay na panay ang labas niya kasama si Charlene. Aniya sa ina. Ganun bang porsigido ha, Mommy? Eh bakit ikaw? Hindi mo siya itinatama nang isipin niyang boyfriend mo nga ang Dexter na yon. Pati sa Kuya Efren mo, nagsisinungaling ka pa. Bakit di mo aminin sa kanila ang totoo na wala kayong relasyon ni Dexter na yun? At kahit nakailan, hindi magiging kayo. Para ano, Mommy? Para ipahiya ko si Dexter sa kanila. Sabi niyang bahagyang humaba ang nguso. Alam niyo namang malaking utang na loob ko kay Dexter, Mommy.